mga kababayan, yung ating unang pag-uusapan. Patay ka diha. Nako, mga kababayan, ang impeachment ni Sara Duterte ay diniklarang sufficient in ground. Nako po. Sufficient in ground. So sa madaling salita, mga kababayan, may matibay na laman, may matibay na ebidensya, sapat at patunay, mga kababayan. Nako po, patay ka din ha. Nako, Ginoo ko day. Tabang na lang jud. Nako, nya nagkuan ra ba pud ang kuan kaning ni ang Congress ga. Nagbanta na ba ang Congress nga kahit mag-resign ka pa, tuloy pa rin. Nako, halaka, Diyos mio marimar. So ito po, mga kababayan, i-play po natin. Nako, Marcosa Canonisado. May galap shoutout po. So ito po, mga kababayan, i-play po natin. Itong idiniklara. Hala, kapatay ka din. Nako. Ito, mga kababayan, News 5. Idiniklara ng sufficient in grounds o sapat ang basehan ng mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Para po sa detalye, nasa linya ng telepono si Marian Enriquez. Marian, Nako, anong ayan na. nangyari dyan ngayon at ano na ang susunod na proseso? Salamat po, Ma'am Roxanne. Uusad na nga sa hearing proper o pagdinig ng House Justice Committee ang dalawang reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Mabilis yung naging deliberasyon ngayong araw. Walang objection mula sa mga miyembro kaya inadopt ang mosyong ideklarang sapat ang basehan. Ito'y matapos matalakay na hindi naman sinagot ni VP Sara ang mga aligasyon sa pinadala niya answer ad cautelum, kundi isang mosyón para ipabasura ang mga reklamo, bagay na ipinagbabawal sa House Rules on Impeachment. Nanindigan si Justice Committee Chairperson Jerby Luistro na binigyan ng sapat na oportunidad ang vice para sumagot sa mga aligasyon. Narito ang kanyang pahayag. The Honorable Pino, I think it was him who made mention of the possibility of the respondent going to the Supreme Court again. I maintain the position that the committee observed the necessary requirement of due process. As a matter of fact, the filing of answer is part of due process. But it was not substantially availed of. Wait lang nga, mga kababayan. Actually, mga kababayan ha, gusto kong mag-react. Ang swerte ni Sara, pinagbigyan siya ng pagkakataon. Biruin yung mga kababayan, mahirap lang ako. Wala kaming pera. Umasya lang ako sa retirement pay. Pero makapag-produce ka 16 na abogado. 16 na abogado. Diyos ko po, mga kababayan. Mahirap pero 16 ang abogado. At ito pa nga, mga kababayan, ang masaklap ito ang masaklap. 16 yung abogado mong ipinadala doon. Tapos ni isa sa kanila wala sumagot. Di ba, mga kababayan? Binigyan na kayo ng tsansa. 10 araw na palugit yan. Sa mga complaint laban sa inyo. Instead na sumagot sila, ang ginawa, kinasuhan si Madriaga. Ayan tuloy, ang inisip ng tao, guilty sila. Inisip ng tao, guilty si Sara. Bakit? Pinagbigyan siya ng 10 araw ng Kongreso na sumagot sa mga i-file na impeachment laban sa kanya. Instead na pumunta sila sa Kongreso, instead na sagutin nila yon ang mga paratang sa kanila, ang ginawa, nag-file ng kaso kay Madriaga. Trages, mga kababayan. Siyempre, ang isipin ng tao, di ba? Kahit sabihin natin, wala pa naman yan, Kent, hindi pa naman naumpisahan. Bakit mas inuna si Madriaga kaysa sagutin yung complainant? Di ba? Ito, mga kababayan, tanungin ko kayo. Bakit mas inuna ni Sarang kasuhan si Madriaga kaysa sasagutin yung mga nag-complain dun sa Congress? Hindi naman yan si Madriaga dyan magtistigo kung hindi nag-complain ang, diba, yung mga impeachment complaint sa kanya. Kaya ngayon, mga kababayan, ayun na nga ang nangyari. Patay ka din ha. Halaka. Diyos ko po. Ito na nga ang sinasabi ko, mga kababayan. Kaya nga yung Cagayan de Oro Congressman Rufus Rodriguez, mga kababayan, anong nangyari? Na-offend. Bakit?
Hindi man lang sinagot. 16 na abogado nakaupo doon. Ano yung binayaran ni Sara? Tapos umupo lang doon para magpakita na, andun humarap. Tapos wala man lang di ba? Wala man lang salita. Ano yon? Abogado ka, dapat sumagot ka. Hindi ka naman kliyente. Kasi kung kliyente, pwede naman sabihin ni Sara doon, I have right to remain silent, Mr. Chair. Mga abogado yung nandoon. Mag-right to remain silent pa rin sila. So, ibig sabihin mga kababayan, ginusto nila yan ang paratang. So, kumbaga, parang tinanggap nga nila. No, mga kababayan, parang tinanggap nila ang paratang na, ito po mga kababayan, na-offend si Rufus Rodriguez, mga kababayan. Kasi bakit? Ito po wait lang. Hanapin natin mga kababayan, Rufus Rodriguez. Na-offend kung bakit hindi sinagot 16 na abogado yung nandun. Ito mga kababayan. Punta tayo dito sa News 5, no? Ito, News 5. Nako, si Rufus Rodriguez. Ayan. Ito mga kababayan. Nabuisit si Rufus Rodriguez. Mga kababayan, nabuisit. Tapos, ang sinabi niya, sa dami-daming abogado dyan nakaupo sa harapan, bakit ni isa sa kanila wala man lang sumagot? Substantially availed, no? Ito wait lang mga kababayan. Pati si Rodriguez na dismaya pala. Lahat po Laka, Diyos ko. Tapos ito nga mga kababayan, imbis na merong tutulong sa kanila, imbis na merong magdepensa sa kanila ng mga kongresista, ang nangyari mga kababayan ay nawala ng ganang dumipinsa itong mga congressman kasi alam nyo kung bakit mga kababayan? Mismong abogado ni Sara walang sagot. Ano ho ba ang... Kaya si Rufus Rodriguez, ano ba yung si Rufus Rodriguez? Ang tagal naman ito harapin ni Rufus Rodriguez. Lumagpas na yata ako mga kababayan. Nawala si Rufus Rodriguez. I have read the consolidated verified answer. Ito yon. Called Telam with caution. Ayan, mga kababayan. And certainly, I would express my disappointment with the legal team of the Vice President, Ayan. who has 16 lawyers who have signed this particular answer. Ayan. In an answer, the grounds which were averted to in the third complaint, 6 grounds, should have been answered one by one. Because there is a finding by the committee of sufficiency in substance of the 6, although I would like to state that of the 6, Actually, mga kababayan, bago ko ipagpatuloy itong kay Rufus Rodriguez, ito lang yung aking masasabi. Mga kababayan, pakiramdam ko, may pinaplano itong kampo ni Sara. May pinaplano itong minadali nila. Bakit? Kasi actually, mga kababayan, pinagbigyan sila mga kababayan ng pagkakataon na sumagot. Kaya nga, nandoon yung 16 niya na abogado Pero mga kababayan, mas pinili nung 16 na abogado na manahimik at hindi sagutin itong mga complaint. So ngayon mga kababayan, diniretso na ngayon. So sa March 25, mayroong another hearing. Tapos sa April, another hearing na naman. So ngayon mga kababayan, ako sa isip ko may pinaplano ito. Bakit? Kasi nga minamadali nila. So ngayon, kung sakali man na ma-impeach ulit si Sara sa Congress, ang pinaka-main point dito, mga kababayan, kumbaga, mababang kapulungan lang kasi itong Congress So, kahit ma-impeach man siya dyan, katulad dati, mga kababayan, hindi pa rin sila natatakot. Bakit? Kasi dadaan pa to ng Senado. Mga kababayan. Kasi dito natin malalaman, mga kababayan, sa Senado kasi ang last verdict. Sinasabi nila, verdict ba na? Tawag dyan. Sa Senado kasi ang huling, dito mga kababayan, huling hukom, huling hatol. Dito natin malaman sa Senado. Ngayon mga kababayan, duda ko kung bakit nila minadali, na hindi sagutin para dinadirect. Diba?
So, kasi dapat mga kababayan, kung sumagot sila ngayon, bukas, maghi-hearing ulit yan. Tapos, pag sumagot na naman sila dun sa isa, hearing ulit. So, bakit nila minadali at hindi sila sumagot? Kaya, kinontinue ng House of Representatives. So, ibig sabihin mga kababayan, minadali nila itong, di ba? Minadali nilang i-process itong sa House of Representatives para mailipat na sa Senate. No? Kasi ang Senate kasi mga kababayan, ang final verdict. No? Or last verdict ba or final verdict? Hindi ko alam kung anong version sa ganyan, no? Kasi di man tayo lawyer. So, sa madaling salita mga kababayan, nasa Senado kasi ang huling desisyon. Sa madaling salita. So, duda ko mga kababayan, meron na naman ito mga senador na ginagapang. Wala akong sinabi sinong gumapang. Oo. So ngayon mga kababayan, may binabalak yan. Maniwala kayo sa akin. Ngayon, mga kababayan, no, ang akala siguro nila na kapag hindi natin ito sagutin, dinmahin natin yan. Bahala sila dyan. Kasi, alam nyo mga kababayan, ang ano kasi mga kababayan, no, kung dati, 'di ba, yung salitang immediately, yung salitang forthwith, no, yun yung issue kung bakit tinagal. So ngayon, ang ano nila mga kababayan, reverse psychology, minadali nila. Kasi dati, ang sabi kasi, bakit ang tagal-tagal ni Chis Escudero? Bakit ginawa ni Escuderong ganyan, ganon? So ang ginawa ngayon mga kababayan, binaliktad nila, no? Mas pinili siguro nilang ayaw sagutin para dire-diretsong process para matapos na itong sa Congress. Kasi the more kasi mga kababayan, ito based on my observation, the more kasi mga kababayan na magtagal itong impeachment ni Sara sa Congress, the more na si Sara babagsak. The more na si Sara na masisira ang pangalan. Kasi bakit? Halos araw-araw mabalitaan mo, impeachment. Pagka sunod araw, aabangan ng tao, impeachment na naman. So, yung ratings ni Sara na sinasabi nilang nanatiling nasa taas, paunti yan. Kasi yung tao kasi mga kababayan, nag-aabang yan eh. Ano kayang desisyon ng Congress nito? Ano kayang mangyari dito sa impeachment na to? So, yung ratings ni Sara na ipinakalat, kung naalala ninyo, di ba? Yung ratings, isinut nila na alam nilang tinatrial sa Congress. So, ngayon mga kababayan, hihina yon. Imbis ganito si Sara, dadahan-dahan yan. Parang battery ng cellphone yan eh. The more na ginagamit mo yung cellphone, the more na bababa yung life ng battery niya. Oo, yung MHA. MHA ba ang tawag dyan? Or ang tawag dyan. So, the more na ginagamit mo yung pangalan, the more na hinihiring dyan, si Sara paunti-unti na nalulusaw, nagmi-meltdown. Kaya, mas pinili ng kampo ni Sara, wag na sagutin para matapos na yung Congress na yun, para doon na sa Senate yung final. So, pagdating sa Senate, mga kababayan, syempre, ilang boto ba ang kailangan ni Sara o pirma para hindi siya i-impeach? At ilang boto ba o pirma ng senador para i-impeach si Sara? Yung milliampere niya. So, pabagsak ng pabagsak mga kababayan eh. Kung araw-arawin ka ba naman, kung araw-arawin ka ba naman na issue, araw-arawin ka ibalita, talagang masisira ka. Bakit? Kasi mga kababayan, kung nararamdaman at napapansin ninyo, si Sara ngayon nag-iikot. Kung saang-saang lugar pumupunta. Kasi advance nangangampanya. Naalala ninyo, layo pa ng-eleksyon, nangangampanya na. Kasi mga kababayan, ramdam na kasi ni Sara na maraming nawawala. Kaya nga maagang nagdeklara na tatakbong presidente. Kasi bakit? Nararamdaman na kasi nila na humihina sila. Biruin nyo nga, hindi nga nanalo yung manok niya sa Antipolo eh. Diba? Bumagsak. Alam na natin mga kababayan. Ma'am Susan Vergara, hello po. Kaya, yun ang nangyari na the more kasi na sumagot pa sila, tatagal, the more na ang pangalan ni Sara masisira hanggang bababa ang tiwala ng tao kasi nagtagal eh. So ngayon mga kababayan, yan ang rason nila na hindi sagutin para matapos na dyan sa Congress kasi hindi sila natatakot eh. Kasi kung dati mga kababayan, nasanay kasi sila na na-impeach si Sara sa Congress, wala namang nangyari, impeach sa Congress lang. Pero hindi sa buong Pilipinas. Sa Congress lang yon. So, pinagtawanan lang nila, ganyan-ganyan. Ngayon, mga kababayan, dito na minadali nila sa Senado. Ngayon, mga kababayan, ang tanong dyan, ilang boto kaya ang makuha ni Sara na hindi siya i-impeach dyan sa Senate? Ilang boto kaya? Ilang pirma para hindi siya ma-impeach?
mga kababayan. Correct me if I'm wrong, 13 yata, 13 na pirma, di ba, ng senador para hindi siya i-impeach. Mga kababayan, naku po. Pero sa totoo lang mga kababayan, hindi ko alam. Ayaw kong pangunahan Ngayon mga kababayan, ang iniisip nila at iniisip ng mga DDS na kaya nga hindi na sinagot para diretso sa Senate kasi ang Senado lang din naman kung makakuha si Sara ng pirma 10, ibig sabihin hindi siya mai-impeach. Ngayon mga kababayan, maraming nagtatanong, Kent, so paano yan kung halimbawa ma-impeach si Sara sa Senate? Halimbawa, maraming senador ang papayag na i-impeach siya. At isa na dyan si Tito Sen. Paano mga kababayan, kung pati si Tito Sen papayag na ma-impeach si Sara?